Hello everyone, blessed morning po sa inyo lahat and welcome back to my channel. So sa video nito, meron lang akong mga gustong linawin or liwanagin or ipaalam kahit actually na sabi ko na to sa mga videos ko about this property. So again, meron lang ako na i-upload na video concerning kung paano ko nakuha tong property, paano nabili, sino bumili. So, meron pa rin kasi mga nagme-message sa akin. Okay na naman yung nagtatanong or some na nag-assume actually na dahil siguro dahil doon sa title ng video ko na new property din sa lawak nitong lugar, akala siguro iniisip ng ibang tao na syempre na marami tayong pera, syempre nasa abroad tayo. So yung issue na yun or yung bagay na yun, gusto ko lang pong linawin. So again, nandito po tayo sa Japan. Yes, kasama ko family ko dito na po kami nakatira. Pero katulad ng mga nasa Pinas, ganun lang din naman po ang buhay namin dito. Trabaho para syempre merong makain, may pambili ng mga kailangan sa bahay or sa daily needs. So, again, mayroong mga nagme-message sa akin sa videos and personal messages, friends, mga kakilala. Yung iba hindi naman actually kakilala pero nagme-message, humihingi ng tulong, papadala ng resibo ng mga bills nila actually. Medyo nagulat lang ako doon. May mga actually, totoo po yan, may nagpapadala po sa akin ng mga literal na screenshots ng mga bills nila na kailangan nilang bayaran. So, again, hindi po ako mayaman, hindi rin po ako nagdadamot. Kaya liliwanagin ko po yung status sa property nito. Again, yes, sa aming property to, but technically hindi pa kasi yung kaibigan ko talagang hapon actually ang bumili nito. So ito po babayaran ko pa lang or huhulugan pa lang, and yung panghulog po pagtatrabahuhan ko pa. So hindi ako makabili ng cash dahil again wala po kaming hawak na pera. So yung ipambabayad po dito pagtatrabahuhan ko pa. So, hindi ako permanent dito, as well as misis ko. Hindi kami permanent resident sa Japan. Long-term residents lang po kami. Although dito kami nakatira, pwede kami makabili ng property if ever may pambili. Pero again, concerning dito sa property na to, yung kaibigan po naming hapon ang bumili nito. Tapos, huhulugan na lang po namin monthly para mangyari noon, rent to own. So, bakit niya binili yung para sa amin? Isa po kasi sa business niya yung buy and sell. So, naghahanap siya ng mga abandoned properties, tapos it's either nire-renovate niya or binebenta as is. Pero dahil marami siyang mga kakilalang Pilipino and mabait siya actually sa mga Pilipino, ginagawa niya, pinapaayos niya ng konti yung bahay tapos pinaparent to own niya yung mga nabibili niyang property. At dito naman sa property na to, concerning kung bakit niya binili to para sa amin, remember kung natatandaan niyo po yung dati kong garden na bukod sa bahay, meron pa ako isang nahiram na isang garden na siguro nasa 200 something square meters yun. Yun sa may kakilala kong Hapon. So, nagkaroon kasi ng issue doon, nagkaroon ng problema. Umuwi kami ng Pilipinas, then, nung pagbalik namin, binawi na po yung lupa. So, lahat ng, kung nakita nyo, malawak po yon. Marami akong tanim doon, marami akong ininvest doon. Actually, naglabas din ako ng pera para lang mapaganda yung lupa at maayos yung garden. So, lahat po ng ininvest ko doon, nabaliwala yon. Kasi nga again, out of nothing, binawi yung lupa, hindi na daw ipapagamit. So, dahil ako hindi naman akin yon and wala kaming kasulatan sa paggamit sa akin ng property, wala po akong nagawa doon.
And lahat ng ininvest ko doon, lahat ng mga halaman ko doon, iniwanan ko na as is. Hindi na ako nakipagtalo dahil again, sumama yung loob ko, which is may karapatan naman ako sumama yung loob ko. Wala naman sabi-sabi, biglang binawi yung lupa. So, dahil nga ayoko na makipagtalo, baka may masabi pa ako na hindi maganda. So, ako na lang umiwas. Nagpatalo na ako. Nawala na ako ng pera. Iniwanan ko yung mga halaman ko. Sila na nakinabang doon. So, nagpursige ako ngayon na maghanap ng panibagong gagawing garden. So, nag-decide ako na magre-rent na lang ako. Kasi yung kasi libre again. So, pag nag-rent ako, hindi nila ako basta-bastang pwedeng paalisin. So, kung babuin man nila yung lupa, kailangan nila akong bigyan ng notice. Basta, nagre-rent ako, nagbabayad ako. So, yun. Binanggit ko dun sa kaibigan ko hapon, na which is yung bumili ng property na to. Ang target ko actually ay yung property doon sa harapan ng bahay namin. So, bahay namin, realize, may 2 properties doon na hindi inaayos o hindi ginagamit. Yung isa lagi lang nililinis, pero yung as is, yung isa naman, as is na anda mo hinahayaan lang. Sisibol, mamamatay, sisibol, mamamatay. So, actually, yun po yung hinahabol kong property. So, ako bilang isang foreigner dito, pag ako yung lumapit sa Hapon para magtanong kung pwede ko bang hiramin or rentahan yung lupa nila, 90% agad ay madidinay ako or tatanggihan ako ng Hapon. So, yung Hapon na kaibigan ko, ang ginamit ko, pinakausapan ko na hanapin kung sino yung may-ari talaga noon or kausapin. So, nabanggit ko na one time na yung isang kalahati ng property doon or yung isang property, nahanap namin yung kung sino yung nagmamayari dati. So now, kakausapin namin ulit. So, nalaman namin na yung pala dahil nagkaroon ng utang, namatay kasi yung dating may-ari noon, so napapunta sa nearest relative. So, yung pinagpasahan naman noon, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng utang. So, inilit ng bangko yung lupa. So, mula naman sa bangko, may nakabili ng property na yon. Ang problema, mula sa lugar ko, nasa Yokohama. Sobrang layo. So, hindi namin makuha ang contact info ng bagong nakabili. And yung katabi niya naman property na lagi lang nililinis, hindi ko alam kung saan nakatira. Tuwing nandoon siya at nakikita ko, sakto naman nagmamadali ako or may ginagawa ako, hindi ko matawagan yung kaibigan ko para pumunta at kausapin yung lagi napunta doon na Hapon. So, dahil doon na nagtatanong-tanong kami, nag-decide ngayon yung kaibigan kong Hapon na mag-ikot-ikot. And nagkataon naman actually, after that, biglang may lumapit sa kaibigan ko na Hapon na nagbebenta ng lupa. 2 properties actually. So meron ako isang na-post na video, yung 2,000 square meters na pinunta namin sa may bundok. Actually malapit lang yun dito. From here, 10 minutes away lang. So kakilala niya rin yung nagbebenta. Tapos pinunta namin again, nagustuhan ko yung bahay kasi actually maganda yung bahay. May second floor, maayos pa yung bahay. Siguro nasa 15 years pa lang nakatayo yung bahay. Maayos na maayos pa, fully furnished. Modern yung loob ng bahay, naka-aircon na, fully air condition, may kasamang heater. So, ang property is 2,000 square meters lahat-lahat. So, maluwag. Dito naman is 900 square meters. Ang naging problema namin doon sa isang property na yun is pumasok kasi siya sa isang fudoyasang or realtor. So, iba yung presyo niya. Medyo inihigit niya kaya kasi yung presyo, so mataas. Then, nakausap namin, or ng kaibigan ko hapon, yung talaga nagbebenta, yung may-ari. So, iba yung presyo. Laking diferensya, as in, sobra. So, dahil hindi maibigay sa amin ng may-ari, or na nagbebenta yung lupa sa price na gusto ng original price na may-ari, dahil nga, once na naipasok na dito sa isang realtor or fudoyasang, hindi mo pwedeng basta-basta ibenta ng hindi alam ng realtor. So, nagkaroon ngayon ng conflict doon. So, ayaw pumayag yung
realtor or Podoyas ang na ibigay ng may-ari na nagbebenta sa kakilala ko hapon yung lupa doon sa murang presyo. Kasi syempre, naghahabol ng kita yung realtor, di ba? So, after naman nun, sa dalawang araw lang ang pagitan, ito naman, yung nagmamay-ari naman nito, ang nag-message sa kaibigan ko, binibenta rin to. So, pinuntahan namin, again yung bahay, laking pagkakaiba dahil doon, maayos. Ito, hindi naman totally damage or sira-sira. Luma siya, pero maayos pa naman. Kaya nga lang, laking diferensya lang. Modern house, old house. Kasi ito, old farmhouse po talaga to. Yung design ng bahay ay para talaga sa farmhouse. Yung heater niya, wood stove, para lang painitan yung buong bahay. Wala siyang air condition. May tubig siya, may kuryente. Gas, papakabitan mo lang ng gas. Pero meron na nakaabang. Dati siyang bahay talaga na tinitira na may mga gamit. So, pero nung nakuha namin siya, malinis na. So, ang price range niya, laking pagkakaiba dun sa isang property. So, tinignan namin maigi. So, ang kagandahan lang dito sa property na ito, kahit mas maliit dun sa isa, again, 2,000 square meters yung kabila, 900 square meters lang itong isang to. Yung 2,000 square meters na property dun sa kabila is ganito siya pahaba. So, andito yung bahay, kalsada, property. So, puro palayan yon. And dito naman, bahay, garden, andito yung isang dating palayan. So, magkakadikit lang. So, kahit mas maliit yung dito, pero magkakatabi lang yung lupa, mas pinili na namin dito dahil nga, again, sa price range niya, mas malaki yung ibinaba. Tapos, nalaman pa namin na bukod dito, mayroon pa siyang part na akala ko nga again is 300 square meters din yung nasa taas ng bundok, which is hindi pala, mga nasa 250 lang. So okay pa rin. All in all, again is 1,150 square meters tong property na to. Hindi na po kasama yun doon sa may baba, sa may kawayan na doon or taniman ng fern or pako na I think nasa mga 900 square meters pa. Ang lawak pa po doon sa baba, promise. So again, bago namin nakuha yung property, yung po doon property doon sa likodan ko ay ipinamigay na nung dating may-ari. Libre pinamigay. Kasi nga, matanda yung dati nakatira dito, binabayaran niya yung tax niyan, tapos hindi naman niya nagagamit na totally yung lupa. Yung dating palayan or taniman ng palay, hindi niya na kaya dahil matanda na. Itong garden na to na 300 square meters, nagtatanim na lang sila ng pang personal, gulay, pang sariling kain na lang. So, hindi niya na kayang i-maintain. So, yung rest ng lupa, pinamigay na lang ng libre. So, again, balik tayo sa topic, nalayo na ako. Hindi po ako ang bumili ng lupa na ito. Kaibigan ko hapon, isa po sa business niya, nagbabuy and sell po siya. And again, hindi po ako ang nag-offer na or nag-request na bilihin niya yung lupa para sa akin. Sinuggest ng kaibigan kong hapon na bumili na lang ng lupa kaysa mag-rent. Kasi nga, pag binili yung lupa, sa'yo na yung lupa. Hindi katulad pag nagre-renta, bayad ka ng bayad, pero hindi pa rin magiging sa'yo yung lupa. Sabi ko naman sa kaibigan ko, okay lang sana kung makakakuha kami or makakakita kami ng katulad ng sa bahay ko na parang rent-own. Kasi yung bahay ko actually, nakuha namin yun, pumayag yung may-ari na hulugan ko na lang yung lupa. So yun, until now, hindi pa ako tapos magbayad doon. So 2 years mahigit na lang, matatapos na po ako. Monthly ako nagbabayad doon. So para ako nagre-rent ng bahay lang, pero magiging akin. So again, sinabi ko sa kaibigan ko, kung makakakita kami ng katulad doon sa bahay ko, why not? Diba? So try kami. So hanggang sa inopin niya, sige, bibilihin ko na lang yung lupa. Ako na lang bibili, tapos sulugan mo sa akin. Siyempre papatungan ko, sabi niya. Which is okay, siyempre negosyo niya, kahit kaibigan ko yung hapon, business is business, hindi pwedeng pagsamahin yung pagkakaibigan namin doon. So, okay lang ako, walang problema yun. Okay sa akin yung lawak ng lupa, okay din sa akin yung bahay, may mga bodega, yun which is importante sa akin dahil nga again, nagbabaklas ako ng mga gamit,
So meron ako pa pwedeng baklasan, gawing tambakan ng mga gamit ko. May mga bodega pa rin ako dito na pwede kong paglagyan ng if ever man, mga produce, maha-harvest namin na gulay. Meron pa rin akong pwedeng paglagyan. Meron pa rin akong garahe doon. So, okay pa rin. So, there. Again, hindi ako yung bumili ng lupa. Wala po akong hawak na pera. So, again, yung kaibigan ko bumili, which is na-finalize na, nailipat na sa pangalan niya, tong property ng bahay. Tong garden, at yung sa dating palayan, hindi pa kasi, kailangan kasi, farmer ka talaga dito para makabili ka ng farm lot. Yung house and lot, walang problema, kayang ilipat agad sa pangalan ng kaibigan ko, which is nailipat na. Dito again, pag farm lot, kailangan farmer ka para makabili ka ng farm lot. So, yun ang ginagawa namin ngayon dito, or gagawin namin dito. Kailangan namin buhayin muna yung farmland dito. Buhayin namin yung record na binubungkal namin yung lupa, nagtatanim kami ng halaman or gulay para magkaroon siya ng record sa City Hall or sa parang sa atin ay Department of Agriculture. So, siguro aabutin ng 1 year bago magkaroon ng record to. Then, once na magka-record na yun, doon pa lang kami pwede mag-request na magkaroon ng license na pagiging farmer. So, once na nagkaroon na kami or makakuha na kami ng license to be a farmer, once na farmer na kami, may lisensya na kami again, may ililipat na yung pangalan ng farmland doon sa kaibigan kong Hapon. So, once na mangyari na, doon naman mangyayari yung huhulugan ko yung lupa. So, once na hinuhulugan ko na yung lupa, pag nabayaran ko na, doon lang ililipat sa pangalan ko yung property. So, although ako yung gagamit ng lupa, technically, hindi pa po ako ang may-ari ng lupa. Again, wala akong perang pambili. Yung kaibigan ko nag-offer na siya bibili para sa akin, which is malaking tulong, laking pasasalamat ko sa kanya. Then, huhulugan ko pa lang po yung lupa doon sa kaibigan ko Hapon. So, now, yan, nabanggit ko na, hindi po ako mapera. Although nasa abroad po ako, katulad nyo po, nagtatrabaho lang din ako para kumita and buhayin yung pamilya ko. So, ang dami nga kasi nagme-message na pagkita sa Japan ako, then yung pinopost kong mga videos, bagong property, may binili na traktora o yung isa pa to, yung traktora. Yung traktora, again, nabili na po yan, cash po binili yan, pero hindi po ako bumili yan. Yun din kaibigan kong Hapon. So yung price na pagkakabili ng traktora, ipapatong po yan or idadagdag dito sa price na ibebenta niya sa akin sa lupa. So, hindi pa ako nag-uumpisa na hulugan tong lupa na to, pero actually yung utang ko, patong-patong na po. Kaya ako, actually hindi ko na masyadong iniisip yan, basta ginagawa ko na lang, naayos ko na agad tong lupa dito, para come March, ay pwede na ako mag-umpisa maghalaman po dito. So, by doing that, mas mabilis ko maumpisa na makapag-garden dito. Hopefully, mas may pumasok agad na pera kahit pa paano. Tapos, maumpisahan ko na, may pumasok na rin sa akin na pera, makatulong sa akin para panghulog po sa property na binili sa akin ng kaibigan kong Hapon. So, sana po na liwanagan na po yung mga nagme-message sa akin na especially yung mga nagpapadala ng mga screenshots ng mga bills nila. Wala po tayong pera na hawak. Sumusugal po ako sa buhay dito sa Japan. Nangungutang po ako. Yan, nangutang po ako. Hindi naman intentionally kasi nga yung kaibigan ko naman na nag-offer. So, pero sa akin, nilakasan ko na yung loob ko. Hindi para sa akin, kundi para sa mga anak ko. Dahil again, meron akong 2 anak dito. And gusto ko, if ever man bago ako mawala, may iiwan ako sa kanila. So, yung property na to, if ever naman na mabayaran ko na, sa kanila rin po mapupunta to. So, when that time comes, na mapunta na sa kanila to, sila na bahala ang mag-desisyon kung ano gusto nilang gawin sa property. Pagpatuloy nila, benta nila, nasa sa kanila na po yan. So again, sana po ay naliwanagan po yung mga viewers natin at mga ibang
nagme-message sa akin na, again, wala po akong hawak na pera. So, itong lupa na po na ito, or property na ito ay utang po ito to be paid, and yung pambayad po natin ay pagtatrabahuhan pa lang po natin. So, yun po, hindi ko na masyadong papahabain po ito, nilinaw ko lang po. Again, ito pong property, although nakalagay po sa title ng mga videos ko ay bagong property, new tractor, lahat po yan ay binili ng kaibigan ko nga po, which in turn ay babayaran ko or huhulugan ko pa lang po. Again, yung pangbabayad po natin doon, panghuhulog ay pagtatrabahuan ko pa po. So, again, maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po naliwanagan yung mga viewers natin and iba mga nagme-message po sa atin. So, hindi po ako nagdadamot, hindi po ako madamot, pero again, wala rin po akong maibibigay po kasi kahit tingnan niyo po. So, tatrabaho lang din po kami para may panggastos, may pangkain po dito sa Japan. So, again, maraming salamat po. Happy New Year po sa inyo lahat. And kung nagustuhan niyo po na sana ang video na ito, paki-like naman po sana, share sa mga kaibigan niyo, and subscribe na rin po sa channel ko. Ingat po tayong lahat palagi.